What up mga kasari subscribers? So ngayon manghihingi ulit tayo ng updates kay Miss O, no? And syempre, papanoorin natin ating Mahalima, no? So ito, tingin tayo ng mga updates regarding po sa ating Mahalima and subscribe kayo kay Miss O. So yun lang, without further ado, let's all watch this. Unsay may kasulti sa cover ni Ja. I was amazed. I was It was amazed. really good. Very dark man. Ang isa eh. Yeah, yung cover song ni Ja, I watched it. Galing niya din. Kailangan tayo na sa ako. I'm proud. Aesthetic. Bisaya ka man dong, yes. Bisaya kayo. Sa imo. Oh, bark. Punta ba kayong Thailand? Hindi po. Unsay may kasulti sa cover ni Ja. I was amazed. It was really good. Saan yun na-shoot? I don't know. Ang ganda ng video. Yeah, ganda. So refreshing. Shout out. Suits him so well. Shout out SB19. Yeah. Shout out SB19. You guys, so, you know, like, Mega really fire, mega fire. Mega fire. Amazing. Super Aziz. So yun po siya guys, no? Doon siya natapos na yung video, no? So ang sarap lang pakinggan na syempre yung brother mo. Syempre parang hindi ko sasabing kapatid niya si Justin, no? Pero ganoon na kasi ang turingan nila as brothers na talaga pag sa SB19, no? So ang sarap na sa feeling na proud ka sa ano mo, no, sa kasama mo, sa brother mo na, you know, and nakikita mo kay Philip, kay Ken, talagang sobrang proud siya, no, na proud talaga siya ginawa ni Jan, no? Ang ganda ng daw yung ginawa niya. So ayun lang, may kita mo dito yung respeto na sa bawat isa, no? Hindi sila naglalamangan, hindi sila nagiging ma-pride like kunyari pag tinanong si Ken, ano masabi mo sa ano ni Ja? Okay lang, sakto lang, it's good, parang gano'n lang, no? Pero hindi I'm proud of him na ganda ng ginawa niya. Ganun sinabi ni Ken, no? Hindi man lang, alam natin si Ken, hindi siya yung ganun ka sobrang expressive at times, no? May times na expressive siya, pero most of the time parang hindi siya expressive sa gusto niya sabihin, sa feelings niya, no? Pero mararamdaman mo sa salita niya, napakatotoo po talaga, no? So sobrang thankful tayo sa nangyayari ngayon sa SB19 kasi talagang sobrang walang lamangan, wala po talagang ganun nangyayari, no? Kaya sana magtuloy-tuloy pa yung ganito na yung tulungan nila sa bawat isa, no? And ayun, sana magtulungan pa sila very soon talaga, lalo na sa mga projects, no? And gusto ko mangyari ulit yung tulad ng ginawa nila sa What, no? Yung si Jan nag-direct, si Pablo nagsulat, tapos si Stel yung most dun sa choreography, and then si Ken at saka si Josh, may natulong din siya ron as in, no? Lahat naman sila brainstorming dun, lahat, no? Hindi na alam kung ano, hindi ko alam kung ano yung pinaka nagawa ni Josh at saka ni Ken, pero I'm very sure meron kasi nag-brainstorm talaga sila, no? Share of ideas pag gumagawa ng music video, no? So ayun lang, I'm hoping pa sa mga bagong projects ng SB19, no? So tara. Hey. Ito Predator League pa to, no? Pero nag-appear lang siya sa next ko kasi sa parang yung next video, eh. Hulikam reaction ni Sarah G. Hulikam reaction ni Sarah G sa rap sagutan ni Josh at Ken sa Ace Your World. Star royalty Sarah G and P-Pop King SB19's performance on Predator League 2024 stage was indeed unforgettable. Yung tipong you'd wish to see more of them perform together in a concert or whatever platform there is. Tama, sarap panoorin yun. Kita pa sa performance nila how their energies blend together at kung paano napabilib ng SB19 ang isang Sarah G. Eto nga mapapansin ang naging reaction ni Sarah G sa rap sagutan ng Joe Ken. Panoorin ito. So ayun, kung meron tayong mga tao na parang sabihin natin qualified na parang tawag dito mag-critic sa SB19 or sa mga upcoming artists ngayon, sila po yung mga dati na sobrang as in talaga. Actually, hindi ko sasabing dati lang sumikat si Sarah Geronimo. Hanggang ngayon, up until now, sobrang sikat si Sarah Geronimo. Nag-release pa rin siya ng mga kanta. As in, meron pa rin siya mga na-release na kanta po, no? And
active pa rin siya sa mga performances, live performances sa mga TV, yun, sa mga television po like ASAP, active pa rin siya, mga concerts, sobrang active pa rin po talaga ni Sarah Geronimo, no. Sila po yan, sila Miss Regine, sila po yung parang qualified na mag-critic sa kanila, no. So yung mga tao dyan na, alam niyo na mga keyboard warrior, hindi kayo qualified na i-critic ang SB19. Okay, sige, i-critic niyo sila, pero alam niyo ba sinasabi niyo? Hindi niyo alam eh, kaya I think yung SB19 pag may nagki-critic sa kanila, no, na alam nilang wala namang, hindi worth it naman, no. Parang okay, sige, bahala kayo. Pero pag sila Sarah Geronimo yan, sila Regine, Gary Valenciano, talagang i-absorb talaga nila. Kasi sila yung yung mga professional pagdating sa bagay na yan. Sila yung living proof na pwedeng sumikat kahit sino talaga basta through hard work, no. And syempre, ang SB19, sobrang grabe yung hard work ng mga yan, no. Alam niyo naman pinagdaanan ng ating Mahalima, no, since day one, no. Talagang inahon nila talaga yung kanilang mga mga achievements, no. Hindi siya basta-basta na achievement na ginawa lang nila, pumikit lang sila tapos yun na, no. Wala pong ganun sa ginawa ng ating Mahalima, no. So si Sarah Geronimo, I'm hoping talaga na makakollab nila. Meron na, di ba, sa Acer na, ang tawag dito? Acer na yung advertisement nila, yung kanta mismo ng Acer na. Ito yung kinakanta nila rito, no. Meron na, no. Pero gusto ko yung makakollab nila si Miss Sarah Geronimo, yung kanta mismo ng SB19. Like gumawa sila ng kanta, mag-collab sila, no. I think hindi naman imposible yun, no, since open naman for collaborations ang lahat ng artists, lahat ng groups, no. Basta lang siya, mapag-uusapan ng maayos, walang conflict or what, wala man lang kung anong mangyaring kung ano man, di ba? Alam niyo na kung ano man yung mga conflict na yun, no? Basta sana magkausap. Kasi tingnan nyo nga, di ba si Jake na-collab ang SB19, di ba? Si Jake, international artist yun, tapos na-collab din ang SB19, no? So, I think hindi siya imposible, no? Kung local artist siya na magko-collab sa SB19, no? At I think it's possible naman mangyari, no? Kaya, alam ko yung sigaw ng ating mga fellow 18, no? Alam ko yung sigaw nyo, no? Talagang gustong-gusto niya rin na mangyari yung ganito, no? Mag-collab si Sarah Geronimo and si Regine, no? And Gary Valenciano, Billy Crawford, mag-collab sila sa kanta and sa performance, lahat talaga. As in, gustong-gusto ko makita yun, no? Kasi, yun, doon makikita yung parang difference ng bagong henerasyon sa dating henerasyon or mga present generation, no? Doon makikita, no? Pero, hindi mo pwedeng sabihin, mas magaling ng SB19 kay Regine Velasquez, mas magaling ng SB19 kay Sarah Geronimo. Wala pong ganun. Kahit ano mangyari, I think sasang-ayon sa akin ng SB19 dito, no? Kung sino man syempre, no, na may alam po, kahit ano mangyari, malaki ang utang na loob po natin sa mga nauna, no. Kundi dahil sa kanila, walang mag-o-open na doors sa ating sa ating larangan ngayon, no? Sobra. Eto, para sa akin ng SB19, kung darating man, I think 20 years from now or 10 years from now, sobrang magiging laganap or malawak palalo ang ating community dahil sa SB19, sa P-pop community dahil sa SB19, no? And same thing kila Gary Valenciano, yung sing and dance na ginagawa nyo na posible pala mangyari. I think sobrang dami din na-inspired doon, dami gumawa. And ayun, ang dami din naglabasa ng gano'n, no? And then si Michael Jackson, di ba? Alam niyo naman si Michael Jackson, no? Sobrang nagsulputan din yung mga tao na nauso rin yung sing and dance talaga dahil kay Michael Jackson, no? And yun, yung mga biritan na kanta kay Regine Velasquez, yan, Sarah Geronimo. Napakarami po talaga, napakarami nag-open na doors dahil sa mga nauna, no? Kaya wag po nating sasabihin na mas magaling na ngayon to kaysa sa kanya, no? Dahil kung di dahil sa kanila, wala po tayong makikita ang SB19 ngayon. Maniwala kayo sa akin. Kung walang kumakanta before, kung walang sumasayaw before, hindi natin may alaman ng SB19, di ba? Hindi natin may kilala ng SB19, hindi magiging inspired ng SB19, no? And ayun lang, para sa akin yun. So ayun lang, siguro, ito, I think, magiging prangka na ako dito, no? Kung wala po ang BTS or K-pop community, wala po tayong makikitang SB19, no? Kaya sobrang inspired po ang SB19. Prangkahan na po yun. Alam kong bahala kayo kung may mababa sa akin, pero yun yung pinakatotoo po talaga. Para sa akin, opinion ko yun, na kung wala po yung K-pop, sobrang wala tayong makikitang SB19 ngayon, no? As in, kasi syempre alam niyo naman ang nag-handle sa SB19 talaga is a Korean company, no, which is ShowBT, no, and sila yung kung ano yung mga ginagawa noon ang ginagawa sa isang K-pop artist, no. So ayun lang. And ayun, at least ang ginagawa ngayon ng SB19 is parang nagre-rebranding na sila, no.
talagang hinihiwalayan nila yung image nila. Para sa akin nga, na-mess ko sinasabi sa inyo to, nahiwalayan ng SB19 ng image nila as a parang K-pop, ganun, no? And, pero kasi way back before pa talaga, nako-compare sila, no? And hindi mo naman sisi talaga, doon sila inspired, doon sila, yun yung mahinahangaan nila. Pero ngayon, trust me, 100%, 150%, no? Basta 1 million %. Sobrang iba na po ang SB19 ngayon, no? Ibang-iba na sila talaga, as in, pati yung kanta and everything. Yung yung characteristic nila, personality, lahat. Ibang-iba na talaga, as in. Pinoy na po. So, ayun lang. Share ko lang. So, ayun lang. Kung meron ka kung bidal, message nyo ako sa Facebook page na Point of Peso, DC Point of Peso, signing out. Peace, let's see.